Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Morning. Merry Christmas. Pakisabi din po sa ating katabi. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas. Kasi this Thursday na po ang ating Christmas celebration, ang Christmas Day. Ayun. So, bago po lahat, pwede po ba tayong tumayo at manalangin? Ayan. Para simulan po ang ating service. Ang ating Christmas service. Sige po, let's pray. Lord, salamat po Lord sa pagkakataon ito Lord na nakarating po kami sa church. Na nandito po kami o Lord. Marami man kaming dinadala o Lord. Throughout this week. Maging joy man ito Lord na sobrang nagpapasalamat kami sa inyo. Hindi lang, O Lord, dahil sa Pasko at dahil sa New Year na paparating, O Lord, na bagong taon na ulit, O Lord, ng ilang mga linggo. Kundi na rin, O Lord, yung naging nakaraan naming year na naging faithful pa rin kayo sa amin, O Lord, kahit hindi man namin naramdaman na maraming blessings, O Lord, na natatanggap kami. Lord, salamat po, Lord, sa nakaraang taon. Hindi lang po sa buwan na ito. And I pray, O Lord, na kung sa darating na Pasko, ay kung celebrate kami, at kung hindi man kami makakapag-celebrate ng kumpleto, or nung kung ano man, O Lord, ang inalaw niya po na sitwasyon sa amin. I pray, O God, na patuloy pa rin kami, O Lord, tumingin sa inyo, at tumingin sa hope na binibigay niyo sa amin. Na katotohanan naman po talaga, Lord, ay hindi tungkol sa Pasko hindi po tungkol ang Pasko po, Lord, ay hindi tungkol sa mga material na bagay at sa mga iba't ibang bagay pa po, Lord, na physical, nandito lang sa mundo. Pero, Lord, tungkol talaga to sa inyo. Tungkol ito, Lord, sa inyong kapanganakan, binigay niyong anak at hope, O Lord, na binibigay niyo po sa aming darkness. Lord, salamat po, Lord, as we praise you and as we learn, O Lord, today, O Lord, we give you all the praise and all the glory, O Lord, sa lahat ng aming gagawin. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen! Praise God. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Ayan, praise God po dahil what a year. Ang dami pong nangyari sa taon na to. Meron po tayong mga hinarap na problema, personal problems. Meron din po sa family, may mga sa mga highs and lows ng buhay natin this 2025, even as a nation, meron po tayong hinarap na problema. But, praise God, dahil hindi natin ito mag-isang hinaharap. Amen? Meron tayong Panginoong Jesus. And this month, that's what Christmas is all about. Kaya naman, pakibati po ulit yung mga katabi natin ng Merry Christmas! Amen. Sabi nga sa John 1, verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Amen. Kaya kahit gaano pa kadilim ang mundong ginagalawan natin, merong liwanag na naggagabay sa atin at yan ang ating Panginoong Jesus. Kaya this morning, mag-celebrate po tayo. Let's celebrate the glory of God that is risen upon us. Amen. Let's celebrate Jesus. Let's sing, arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come.
po yung pinakamalakas na palakpak natin sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pag-upo. Amen po. Kay sarap naman po talaga magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Dumako na po tayo sa ating prayer for our tithes and offering. Father God, maraming salamat po, Panginoon, that today is Sunday, Panginoon, at we have the privilege, Panginoon, to honor you and give you our utmost praise and worship, Panginoon, Lord. We adore you, Father God, Lord, and we recognize you as our Father, Panginoon. Sa inyo po nagmumula ang lahat, Panginoon. And sa iyo lamang po, sa inyo lamang po namin binibigay ang aming best, Panginoon, lalong-lalong na po sa aming finances, Panginoon, even with partial from our allowances, businesses, and work, Lord. Hindi po nito mapapantayan ang mga binigay niyo po sa amin, Panginoon. Thank you for your love, Panginoon, that you have provided us more than everything we needed, Panginoon, Lord. And as we give back, Panginoon, Lord, it won't be enough, Panginoon, and hindi po nito mapapantayan ang mga binigay mo at ang mga ibibigay mo pa, Panginoon. But Lord, we pray, Panginoon, that you use this for the expansion of your kingdom, Panginoon, Lord, and continue to bless us, Panginoon, and be with us, Lord. Be the center of our lives and the center of this congregation, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay na ng everyone na nandito, Panginoon, and gayon din po ang pag-aaral, businesses, Panginoon, and work, and patuloy niyo pong bigyan ng opportunity ang bawat isa, Panginoon, Lord. We give you the highest praise and worship, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, pwede po nating ibigay ang ating tithes and offerings sa ating nagagandahan at nagagapuhang ushers na may mga baskets. Ready na po ba ang ating youth for special number? Isang cheer naman po dyan, oh, para po sa ating youth.
Good morning. Ang ganda. Naalala ko nung kapanahunan namin, nag-drama-drama din kami noon, no? I-workshop ko nga sila. Joke. Ayan. Naalala ko si Ate Tin kasama pa, di ba? Oh. Sino ba yung mga kasama? Si Leia. Yun. So kami yung mga gumaganap nun dati. Ngayon sila na. Ang gagampanan na namin, lolo, lola. Ayan. Sige po. So, good morning po sa inyo lahat. Baka hindi pa po kayo nagbatian. Siyempre, Merry Christmas na rin sa inyo kasi this Thursday na, yung 25, na Christmas celebration natin. Siyempre, may Noche Buena muna, di ba? Ng 26 ng gabi, di ba? Yun ang 24 ng gabi, Wednesday, di ba? Yun ang natin. So, meron na ba kayo? Meron na ba kayong pang Noche Buena? Magkano? 500? Siguro naman, natanggap nyo naman yung sa city, di ba? Yung bigay ni Mayor, no? So, ayan. Sige po. So, bago po tayo magsimula ay batiin po muna natin ang ating mga guests po sa araw na ito. Si Tammy Zamora. Tammy Zamora. Okay. At si Juanita Zamora. Yan. Sila po invited ni Brother sa tour. At di ba? Dati naman na dito si di ba? Si Juanita Zamora. Okay. Welcome ulit natin. Syempre si Ate Mel. Narito siya. Alam niyo po ba si Ate Mel nakadalawang invite na po namin sa attend sa yun? Bring a Friend Sunday natin. So pwede bang tayo muna kayong tatlo po? Ay meron pa. Pasensya na po. Sino pa po yung guest po natin dyan? Ate Jenny! Ayan. Pwede pong tayo. I-welcome namin kayo. Ready? 1, 2, 3. Ayan. 4-piece naman. Ayan. So, welcome po. At we hope na ma-enjoy niyo po ang fellowship na ito. At hindi po ito sana maging last time, kundi talagang magtuloy-tuloy po kayo kasi we are open po na ma-welcome po kayo lagi at makasama po kayo sa ating worship services. Okay, so dadako na po tayo sa ating preaching po ngayon, no? Pakikinig. So ready na po ba kayo na makinig? No, kanina ayaw nga. Announcement muna. Sabi ko na makakalimutan ko na naman. May dalawa po tayong announcement. Ang unang announcement ay patungkol sa Kids Camp. Yan, Rooted in Christ. Palakpakan po. So, sabihin po niyan, ito ay 3 days na Kids Camp for ages, 7 to, kasi hindi ko mabasa eh. Meron ba dyan? Ayan. Tapos, mga kids po ito, gaganapin po sa CTTP Nasugbu nitong December 26 to 28. Ang registration po ay 1.5. Kung kayo po ay nakaruling ng mga kabataan natin, papunta po doon ang kanilang kikitain po doon. No? So kung may tanong pa po kayo, pwede po kayo magtanong kay Sister Samonim Grace or sa any na CM, teacher, or staff, no? Meron pong waiver yan, no? Pumirma lang po kayo. Kung ayaw niya namang okay lang naman. Pero mas maganda po kung makasama po sila kasi maganda ma-experience po nila yung kids camp habang bata pa sila. Kasi pag youth na sila, hindi na kids camp yon. Youth camp naman yon. So, yan. So, payagan niyo po sila. They are safe kasi doon po gaganapin sa ating church po doon. Okay. At meron pang isa, mamaya ay merong Christmas Fellowship ang mga kabataan. Palakpakan! Ayan. So, baka po yung poster, papagkamalan po ninyo na absent yung yung graphic designer nila. Hindi, ganyan talaga yung design niyan. Okay? So, mamaya 2 p.m. instead na 3 p.m. No? 2 p.m. po. Earlier sila. So, mag-attend po kayo lahat. Invited po kayo. Wala po kayong babayaran. Bagkus, meron pa kayong merienda pagkatapos. Okay? So, mahalamang po ay maganda po at pogi po yung speaker nila dyan kasi ako po yata yung sasalita. Okay? Ayan. So, okay. So, dako na po tayo sa ating preaching.
So, ang preaching series po natin ay God with us, always ahead of us. Napakagandang title, no? So, ang message naman natin ngayon, ang title ay Hope Shines in the Darkness. The arrival of Jesus brought light to a troubled world. Ang ganda ng title, no? Pero, let's be honest. Sa panahon natin ngayon, madalas, mas ramdam natin ang dilim kaysa sa liwanag. Yun yung katotohanan, no? Sige, isa-isahin nga natin. Parang hindi kayo agree, no? Isa-isahin nga natin. Sa dami ng iniisip natin, mga tao, taas nga kamay ng mga tao. Ang dami nating iniisip. Bills. Di ba, no? Ang dami, no? Ano ba, tumataas ba kuryente, tumataas ang tubig, ang internet ba, mabagal, nagbabayad kayo, minsan wala pa, di ba? O ano pa? Family and relationship issues. Naku, hindi maubos-ubos, no? Naalala ko yung nanay ko tsaka tatay ko. 70s na sila noon, naghabulan pa ng kutsilyo sa bahay namin. Buong buhay nila magkasama sila, nag-aaway pa rin. Eh hindi lang yan, may mga seryosong away talaga, di ba, no? May mga gustong maghiwalay, di ba? So, ang dami-dami pong problema po niyan, no? Mga dilim na tinatawag natin, no? Ano pa? Pressure sa work at school. Sino dito yung December na, nagre-review pa, mayroon pang tinatapos na papers, di ba? No, sobra, no? O kaya naman, sa trabaho, gusto mo na sanang Christmas vacation, pero ang dami mo pang tinatapos na mga papeles. Di ba? Mga deadlines, mga due dates. Ano ba yan? Due date, saka Juna. Magkapatid yun, di ba? Di ba? Ang daming ganyan, no? Pero ang matindi nito, yun na nga eh. Trabaho ka ng trabaho, yung sweldo mo, konti lang ang taas, konti angat taon-taon, pero yung bilihin, naaabutan niya. Di ba? Incline masyadong pag ganito. Di ba? Inflation rate, di ba? Naaabutan yung sweldo mo. Sabi nga, pag sweldo mo raw, pag pinaghati-hati mo na yung sweldo mo, may iyak ka na parang sibuyas. Di ba? Meron. Para daw soft drinks, para daw Coke ang sweldo. Ano yun? Kung hindi sakto, zero. Para daw menstruation. Sabi niya, pagtanggap mo, after 3 days, ubos na. So, ganyan po ang mga pinoproblema po natin, no? Pero ito yung mga seryoso po ngayon, no? Yung gobyerno, saka politics, sobrang magulo, di ba? Sabi nga ni kanina, intro pa lang ni Faith kanina, batang-bata pa siya, ramdam niyo ba na may kaguluhan, di ba? Ayaw natin pag-usapan ng politics, hindi po tayo pupunta doon. Pero ramdam talaga natin na yung ekonomiya natin bumababa. May nagsabi ng congressman, pag pinagpatuloy pa daw ito, yung budget papataas, tapos may insertion, tapos ninanakaw, tapos uutang tayo sa sa tayo umuutang. Umuutang ang bansa natin. In 2020 ito, baka mag-bankrupt ang Pilipinas. Di ba? So, grabing kadiliman ang nagaganap at uncertainty sa future. So, parang mas malakas talaga ang dilim. When we say dilim dito, ang tutukuyin po natin yung mga problema sa buhay, challenges. Yan, yung mga yan ang po natin, pag-uusapan po natin. Ganyan din ba ang feeling ninyo? Ganyan din ba? Ang daming problema, nagsalasalabat na, to the point na naiisip mo ba, may pag-asa ba talaga ang Pilipinas? May pag-asa pa ba ang Pilipinas, no? Pero, ang magandang pong balita, kasama natin ang Diyos sa lahat ng ito. God with us, di ba? Nire-remind tayo ng Diyos Ama na pag Pasko, no? Na God with us, Emmanuel. Ang Panginoong Jesus ay dumating sa buong mundo, no? At hindi lang po 'yon, dito ko talaga napawaw nung
Di ba, narinig natin lagi sa mga preachings noon-noon pa na God with us, Emmanuel, di ba? Ang Diyos ay sumaatin. Pero yung pangalawang praise doon na always ahead of us, God is always ahead of us. Sabi ko, wait, hindi natin na-emphasize ito Oo nga, no? Laging nauuna sa atin ng Diyos. Hindi nang natin sa kasama, lagi pa nauuna sa atin. Napaaha din ba kayo doon? Ganito na lang. Di ba kayo, kunwari, T-Plex, o kaya, di ba yung madidilim na lugar? T-Plex siguro, no? Yung mahabang mahaba, tapos may mga gamong-gamong tumatama sa windshield mo, di ba? Tapos, wala kang sinusundan. Ang dilim-dilim, di ba? Kasi hindi lahat may ilaw sa gitna Okay? Habang tumatakbo ka doon, gusto mo naman sana may kasama ka, di ba? Di ba? Mas gusto ko nga may nauna sa akin na mas maliwanag, susundan ko na lang siya. Ganyan din ba kayo, mga driver? Gusto niyo, di ba? Sinusundan ninyo kasi, alam mo na, may guide, di ba? Tapos nakikita mo yung daanan talaga kasi meron ka sinusundan na sasakyan. O kaya naman, pag madilim na lugar, o yung mga nahihirapan, mga malalabo na yung mata, gusto nyo may nauna sa inyo. Di ba? Pag madilim, hinahawakan nyo pa siya. Di ba? O kaya naman, sa Vietnam, di ba, mayroong yung glass na anong tawag doon? Glass na lalakaran mong ganyan, di ba? Gusto mo, makita mo na sila, ay matibay nga, sige, kaya ko din yan. Gusto mo may nauna sa'yo. O ganyan tayo, di ba? Ito, ang nauuna sa atin ay ang Diyos. Very comforting. Kung nawawalan tayo ng pag-asa, Lord, salamat. Kasi nalaman namin na nauna ka sa amin. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, nauuna sa atin ng Diyos, kaya hindi tayo mag-aalala. Sabihin mo, assured tayo, secured tayo. Amen. So, I hope and pray na namangharin tayo dyan, no? Kagaya ng pagkamangha ko po dyan na, wow, ang ganda ng realization na ang Diyos ay nauuna lagi sa atin. So, ibig sabihin, dyan pa lang, hindi tayo mag-aalala sa ating kinabukasan kasi ang Diyos ay naroon na sa ating kinabukasan. Amen. Pag naroon na ang Diyos sa ating kinabukasan, hindi tayo matatakot kasi iniingatan tayo ng Diyos anuman ang panahon, anuman ang pinagdadaanan natin. Kasi alam ni Lord, may maganda siyang plano doon sa dulo. Favorite nga nating verse yan, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Di ba? May plano talagang maganda sa atin. So, ibig sabihin, pag nasa future na si Lord, yung plano niya, ipapatupad niya lang. Di ba? Amen ba? Amen. Okay. So, may tanong po ako sa inyo. Ito muna yung honesty question na kailangan nyo sagutin. Sino dito ang pumasok sa Paskong ito na pagod na pagod? O sige, pagod lang. Kasi pagod na pagod, sobra. No? Sino sa inyo pumasok na pagod? O kaya may dala-dala kang mabigat? O kaya naman, may pinagdadaanan ka? Sino sa inyo? Pwede naman magtaas ng kamay. Sino sa inyo may pinagdadaanan? Yung napapagod, okay. Ayun, thank you po. Hindi po kayo nag-iisa. Okay, hindi kayo nag-iisa. Marami po. Actually, tayong lahat may dala-dala na kabigatan. Di ba? Meron tayong pinagdadaanan. Meron tayong pagod na nararamdaman sa ating mga buhay. Kaya naman, I hope and pray na ma-remind tayong lahat at mapagpala po tayo sa mensahe po ng pag-asa mula sa salita ng Diyos sa araw na ito. Amen. So, ano po ang pag-uusapan po natin ngayon? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito. When the world feels darkest, God sends Jesus. Hindi siya dumating para makisabay lang sa dilim. Hindi siya counterpart lang. Hindi siya yung maliit na liwanag lang. Hindi siya parang kandila o flashlight lang. Okay? Siya ay dumating na nagliliwanag.
Okay? Siya ay maliwanag na maliwanag. Pag maliwanag na maliwanag, nagbibigay ng pag-asa, di ba? Meron nga tayong ano, no? Pag nasa kadiliman daw, hanapin mo yung liwanag, di ba? Kasi naandun. Pag may liwanag, ibig sabihin, naandun yung labasan. Di ba? So, ganun po ang Panginoon. At sa Pasko, Jesus is not just a decoration. Okay? He is the reason for Christmas. Lagi na pong nating naririnig yan, no? Si Jesus ay hindi lang munting ilaw, no? O bituin sa langit na kumislap sa kalangitan, no? Siya ang nagbigay ng liwanag sa ating lahat. Amen. Yung yung Meralco, liwanag daw ng buhay, di ba? Nagba-brown out pa rin eh. Pero ang Panginoon, hindi kailanman nagba-brown out. Hindi kailanman nagba-blackout. Laging may liwanag, laging nagbibigay ng pag-asa sa atin. Manalangin po muna tayo. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Napakabuti nyo, napakadakila nyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pagkakataong ito, Lord, ito na yung Sunday na pinakamalapit, Lord, sa Christmas Day, Panginoon. At patuloy naming dalangin, Panginoon, na Ikaw ang siyang magliwanag, Panginoon, sa aming pagse-celebrate, Panginoon. And even right this moment, Lord, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, Panginoon, salamat sa pagbubukas mo, Lord, ng aming mga puso, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Lord, during our worship singing, Panginoon. Ngayon, Lord, ang patuloy namin dalangin, madama namin ang iyong presensya, madama namin, Panginoon, ang biyaya mo, Lord, kami, Lord, ay mapagpala ng iyong mga salita, Panginoon, at marami kaming matutunan, Panginoon, tungkol sa iyo at sa ginawa mo at sa binigay mong pag-asa, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Buksan mo, Lord, ang aming mga tenga, ang aming mga puso, Panginoon, para talagang makuha namin kung ano yung nais mo, Lord, na maunawaan namin sa pagkakataong ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang main verse po natin ay Isaiah chapter 9, verse 2. Yung Isaiah chapter 9 po, dito po rin po natin nakikita yung prophecy patungkol sa Messiah. Okay? So, let me give you 4 principles tungkol sa pagdating ng liwanag ng Panginoon. Okay? Number 1, na truth patungkol sa liwanag na dala po ng Panginoong Jesus. Number 1, Jesus enters our darkness. Jesus enters our darkness. Yan po ay nakalagay sa Isaiah chapter 9, verse 2. Sa NIV, basahin ko, "The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned." So, ano yung ibig sabihin ng walking in darkness? Mas maliwanag na po sa Tagalog. Sabi po sa Magandang Balita Biblia, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. So, unang-una po, ang Book of Isaiah ay isang prophetic book, no? At ito ay sinulat ni Prophet Isaiah sa panahon na ang Israel ay sakop ng Assyria. Kung naalala niyo po yung mga preachings po noon, ang unang, bakit sila nasakop? Dahil matigas ang ulo nila, hindi sila sumusunod sa Diyos, pinahintulutan ng Diyos na maranasan nila ang paghihirap. Okay? Nahirapan sila sa buhay nila. Para sa ganoon, maalala na nila sa Lord. Okay? Ganon yun. Ang unang nakasakop sa kanila ay Babylon, di ba? Pangalawa ay Assyria. Pangatlo ay Rome. Ganon siya. Okay? Kaya sa New Testament, Roman Empire na sila. So, ang Book of Isaiah ay sa panahon, nasakop sila ng Assyria. Okay? At sila ay walking in darkness. Anong ibig sabihin nun? Madilim ba? Ganon? Wala bang araw? Hindi ganon po, no? Ang ibig sabihin po nito, sa Tagalog,
matagal na silang namumuhay at nagtitiis sa takot. Matagal na silang lumalakad sa dilim o sa kadiliman. Okay? Matagal na silang namumuhay sa dilim, sa mga pagsubok, sa mga challenges, pagpapahirap nila, pagpapahirap ng Assyrians sa bayang Israel. Hindi ko ma-example yung panahon ng Hapon. Meron ba ditong nabuhay pa nung panahon ng Hapon? Hindi pa po, di ba? Hindi pa kayo, no? Sila tatay at nanay noon, nabuhay sila nung panahon ng Hapon. Pero si nanay, baka 3 or 5 lang. Si tatay yata, 5 or 7, mga ganyan. Si tatay, pag nagkikwento siya, glimpse na lang din kasi batang-bata pa siya, no? Pero nakikita lang natin yan sa mga pelikula. Baka nga ngayon, wala nang gumagawang pelikula, no? No? Sana meron lagi, no? Kasi yung Korean novela, laging merong ancient nila, di ba? Tayo hindi natin pinapakita yun, no? Pero, ini-imagine ko lang na sobrang hirap nun, di ba? And by the way, sa Netflix, merong Mary na title. Tama ba? Tama ba, Leia? Mary bang title nun? The First Christmas pala. Nako, sinabi ko kanina, Mary. The First Christmas, parang documentary. Yon, documentary. Panoorin po ninyo para ma-imagine ninyo kung yung sinasabi kong gaano kahirap. Kasi doon hindi lang Bible ang pinagbasihan, kundi yung culture saka yung panahon na yun ng pagkakasakop sa kanila noon. Talagang pinakita doon. Yung kaninang dramatization nila dito, cute, di ba? Kasi ang cute naman ng mga kabataan, di ba? Pero doon, sobrang worst. Worst talaga yung pinakita po doon. Kung paano si Joseph, si Mary, pinanganak si Jesus, gaano kadaming tao, gaano kadumi, gaano kahirap. May persecution pa sila. Persecution ng Israel, ganyan. Hindi dahil sa pananampalataya nila, pero dahil sa sakop nga sila ng ibang bansa, no? So yung panahon na yan, matagal nilang tinitiis yung kahirapan, yung pighati, yung kalungkutan, yung takot nila. Okay? Takot nila sa buhay nila. Pero, ito na nga yung sinasabi, prophecy na magkakaroon o makakatanaw o makakita sila ng great light. Pag sinabing great, hindi yan maliit. Malaki. Great dakila kasi hindi natin masyadong ginagamit. No? Sobrang laki ng liwanag. Okay? At ito po ay, ang tinutukoy po dito ni Isaiah, yung makakalaya sila doon sa Assyrian invasion. Pero, ito po ay, anong tawag doon? Shadow? Nakalimutan ko yung salita. Ang talagang tinutumbok po ng prophecy nito ay may darating na great light na kung saan pagdating sa Matthew, binanggit po ulit itong verse na ito ni Matthew. Kinote po ulit ito, ang tinutukoy na ay ang pagsilang, ang pagdating ng Panginoong Jesus sa mundo. Siya kasi talaga ang great light, ang Panginoong Jesus. Siya talaga ang pinanggalingan ng pag-asa ng buong mundo. Amen? So sa ating lahat, lahat naman tayo may mga nilalakaran na madidilim na bahagi ng buhay natin, no? Yes, mainly, ang totoong kadiliman po sa buhay natin ay ang kasalanan na nangyari po sa buhay natin. Tama? At dahil po sa kasalanan ng sangkatauhan, kaya po nagkaroon ng kadiliman sa ating mga buhay. Kaya po tayo naghihirap dahil sa kasalanan na nangyari po. Pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen? Kahit na tayo ay nagkasala at dumadanas ng dilim sa buhay natin, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Kagaya sa kanila, may pangako na may liwanag na darating, sa atin din may pangako na may liwanag na darating. Okay? At yun po, nakamtan natin nung tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay bilang siya ang hari, bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
Pero, dumadaan pa rin tayo sa dilim ng buhay. Meron pa rin, di ba? Hindi naman sinabi ni Lord na aalisin na yung mga dilim ng buhay natin. Mga challenges, mga persecutions, na hindi naman yan, tinanggal ni Lord, no? Pero pagdadaanan pa rin po natin, no? Pero may pangako po ang Diyos ng dakilang liwanag at ito nga po ay na-fulfill nung dumating sa kanila ang Messiah. So sa atin din, na-fulfill din yon, no? Dumating po ang Panginoong Jesus. Damay po tayo at hanggang ngayon, nai-enjoy po natin ang kaligtasan. By the way, baka iniisip niyo po ang buhay na walang hanggan at kaligtasan, makakamtan lang natin pag tayo ay namatay. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nakamtan mo na, doon ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, nagsisimula na po yan, hanggang sa ikaw ay mamatay at, di ba, bubuhayin ka ulit, di ba, at ikaw ay kapiling na ng Panginoon, di ba? Ano yan? Ano ba yan? Medyo malalim sa doktrina. Baka hindi ko na may paliwanag. So, doon na lang po tayo. Okay, balik po tayo. Okay. So, tayo pong mga tao, kakaiba kaysa kay Lord, no? Kaysa sa Diyos. Tayo pong mga tao, hindi tayo basta-basta sumasali sa kaguluhan o trouble ng iba. Tama? Kunyari lang, may road rage. Nagdadrive ka, nakita mo. Titingnan mo lang, pero hindi ka bababa, hindi mo hintuan. Unless nakakilala mo yon. Hindi mo hintuan. Pero may ID ka lang. Naku, ayoko nang makialam. Baka madamay pa ako. Di ba? Ganyan tayo, no? May trouble, ayokong pakialaman. Pero ang Panginoong Jesus, hindi niya iniwanan o hindi niya iniwasan ang trouble ng sangkatauhan. Pumunta pa siya. Sinuong pa niya. Kakaiba si Lord, di ba? Pinakialaman ang buhay natin. No? Pinili niyang pasukin ito. Sinuong pa niya ito. No? Grabe si Lord magmahal. Amen? Grabe si Lord. Hindi natin kayang gawin yon. Pero we hope and pray na makaya din natin. Kasi si Lord nga ang ginagaya natin, di ba? So, totoo ang darkness noon at totoong darkness ngayon. May oppression pa rin ngayon, di ba? May fear, may hopelessness. Nararamdaman po natin yan. Parang sila din. So, reflecting question, saang banda ng buhay mo ang may nilalakaran kang madilim? May fear o may hopelessness? Pera ba? Relationship ba? Trabaho ba? Ano ba? Ay mga pagkasira ba ng pamilya, ng relasyon? Ano ba yung nilalakaran mong madilim? Punong-puno ka ba ng problema sa buhay? May karamdaman ka ba? Pinagpipray mong gumaling ka, lalong lumala. Pinagpipray mo na, tumaas ang sweldo mo, natanggalan ka pa ng trabaho. That's the reality. Nangyari po yan. At inaalaw ni Lord for a reason. Minsan hindi na natin alam ang reason ng Panginoon. Pero again, merong liwanag. Si Lord ay naroon na sa ating future. Huwag po natin kakalimutan yan. Kahit ano pang maranasan natin sa buhay. So, ang isa pang katotohanan po niyan, kahit na tayo ay namumuhay sa dilim na mahabang panahon, hindi sinabi ni Lord na ayusin niyo muna ang buhay niyo bago ko kayo pansinin. Hindi siya gano'n, di ba? Kusang loob niyang ginawa yon. Na umabot siya. Di ba? Nagbigay liwanag siya, dakilang liwanag. Ganon ang grace ni Lord. Hindi natin deserve na iligtas. Hindi natin deserve ang lahat. Pero ginawa niya, binigay niya para sa atin. Ang mga tao, tayo pong mga tao, hindi tayo sasagip o hindi tayo tutulong nang walang pabalik. Di ba? Kunyari na lang, meron ka na naman, may offer sa'yo, ay, ano bang meron sa akin dyan? May kikitain ba ako dyan? Anong pakinabang ko dyan? Ganyan tayo, di ba? Si Lord, hindi. Wala siyang pakinabang sa atin. Walang pabalik sa Kanya.
Pero ginawa niya pa rin. Binigay niya pa rin sa atin. Pumunta siya, nagkatawang tao para iligtas, para abutin tayo sa ating una, kadiliman na kasalanan. Pangalawa, sa mga pinagdadaanan natin, samahan tayo. At mauna sa atin. No? Ganyan ang Panginoong Jesus magmahal sa atin. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Huwag po natin kakalimutan. Ganyan kadakila ang Panginoon sa atin. So again, ulitin ko po yung tanong, anong area ng buhay mo ngayon na parang lumalakad ka sa dilim, emotionally, spiritually, relationally. Ano pa man yan, huwag mo kakalimutan na God is ahead of us. Amen. So, paano natin i-apply po yan, no? Paano natin i-apply yung katotohanan na ang Panginoong Yesus ay pumunta sa atin, sa ating kadiliman? Kung sinoong ng Panginoong Yesus ang dilim ng buhay natin, meron pa bang hindi siya kayang gawin sa atin? Kung siya ay namatay para sa atin, meron pa ba siyang hindi kayang gawin para sa atin? Pero, yun na nga, kung sinoong ng Panginoong Yesus ang dilim ng buhay natin, ano dapat ang response natin sa Kanya? Napakaganda pong response natin, especially ngayon, Kapaskuhan, magpasalamat at hindi magreklamo. Amen? Magpasalamat tayo. Yan ang dapat na response natin. Lord, salamat kasi kung hindi mo sinoong, kung hindi mo kami binigyan, Lord, ng liwanag, kung hindi mo kami niligtas, wala na kami talagang pag-asa. Hopeless talaga kami. Ang totoo, kung nasa madilim kang season ngayon, hindi ka iniiwasan ng Panginoon. Okay? Akala lang natin, walang ginagawa ang Panginoon, pero meron. Akala lang natin, pinababayaan tayo ng Panginoon, pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Lagi siyang lumalapit sa atin. Lagi siyang papalapit sa atin, towards sa atin, no? Kaya naman, hindi mo kailangang maging okay bago ka lumapit sa Panginoon. Kung anong nararanasan mo ngayon, pwede kang lumapit sa Panginoon. Kung ikaw ay down na down, kung ikaw ay nagda-doubt, kung ikaw, nayayanig ang pananampalataya mo, lumapit ka sa Panginoon. Walang ibang paraan para makabalik sa Panginoon. Walang ibang paraan para makadama tayo ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon. At ngayong Christmas, ito ay perfect time to bring your darkness to Jesus. Ngayon ang panahon, no? Hindi bukas. He's ready to enter it. Ready siyang tanggalin ang kadiliman sa iyo. Ready siyang tulungan. Okay? Ready ka niyang tulungan sa buhay mo. Okay? And by the way, pag tinanggal ni Lord yung isang kadiliman, yung dilim sa iyo, meron ulit. Kasi may next level, may next level, may next level. Pero alam mo na ang pattern. Alam mo, kahapon po, may testimony time muna kami. D4 celebration, Christmas celebration. So, testimony time. So, talaga, labas na labas sa testimonies na ang daming problema, ang daming kinakaharap ng mga Kristiyano, ng D4, mga ano po yan, mga young moms. Actually, hindi na nga young kasi 40s and 50s na kami lahat doon eh. Maraming pinagdadaanan. Pero ang pinakahuli na sinasabi, tiwala lang kay Lord. Tiwala lang kay Lord. Sabi ko nga, grabe sila, no? Nung sinasabi nila yon, parang sinasabi lang din nila sa sarili nila eh. Kasi hindi naman sila nakalabas na doon sa mga problema. Naandun pa rin sila sa sitwasyon na yon, na marami pa rin pinagdadaanan sa buhay. Pero ang result nila, tiwala lang kay Lord. Parang sinasabi nila sa sarili nila yun eh. Tayo rin naman, di ba, ginagamit natin yan. Pinagdadaanan natin, tiwala kay Lord. Parang
Hindi pa totoo, pero sinasabi mo. Hindi pa nararamdaman, pero sinasabi mo. Di ba? Napakaganda pong attitude. No? That's faith. Tama. Yun ang pananampalataya. Hindi mo pa nakikita, wala ka pa doon, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. Okay? So, hindi pa kailangan, okay muna tayo bago tayo lumapit sa Kanya. At ito po yung panahon na dali natin ang darkness, ang ating mga pinagdadaanan sa Panginoong Jesus. At ready po siya na samahan po tayo at mauna sa atin. No? Pangalawang katotohanan tungkol sa Panginoon at sa liwanag niya, Jesus is our source of hope. Jesus is our source of hope. Pag sinabing hope, pag sinabing liwanag, hope kagad ang maalala natin. So, isa pang text po natin ngayon, Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa Tagalog, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ay siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Parang paulit-ulit yung pag-asa, no? Okay? Parang chicken and egg. Ang Diyos ng pag-asa ay binigyan tayo ng kagalakan at kapayapaan para mag-umapaw tayo ng pag-asa. Bumalik ulit, di ba? Kasi, hindi na, actually, sa totoo lang, parang mahina ang salita, nagbibigay ng pag-asa. Pwede nating sabihin, ang Diyos, ang Panginoon Jesus, ang pag-asa. Di ba? Ang Diyos, ang pag-asa. Kasi, darating ang panahon, parang walang binibigay sa yung pag-asa ang Panginoon. Parang hindi ka nakakaramdam ng pag-asa sa buhay. Hindi mo natatanaw ang liwanag. Pero, pag nananampalataya ka kay Lord, hindi ka bumibitaw sa Kanya kasi siya ang pag-asa. Amen. Ang Panginoong Jesus, habang nagtitiwala tayo sa Kanya, lalo tayong nakakadama ng kapayapaan at kagalakan at pag-asa. At nag-overflow tayo. Okay? Nag-overflow ito. Ano pong sabi sa verse natin? Ang joy and peace ay bunga ng trust o pagtitiwala, hindi ng pangyayari sa buhay. No? Dapat ang kagalakan ay hindi galing sa labas. Ang kapayapaan ay hindi galing sa labas. Ang totoong kapayapaan ay nagmumula sa Panginoon at pag ang Panginoon ay nasa buhay mo, nasa puso mo, may pag-asa kang lalabas. Meron kang kagalakan na lalabas. Meron kang kapayapaan na lalabas. Hindi galing sa labas. Kaya, hindi nakasalalay sa anumang circumstances ng buhay natin ang kagalakan at ang kapayapaan. Ito ay binibigay ng Panginoon sa atin. At ito ay nag-overflow dapat. Naalala ko si tatay noon, kapag kakonti yung nag-a-attend, kasi yung prayer meeting noon, parang sama-sama pa, ganyan. O kaya, nababanggit sa bahay namin noon. Sinasabi niya, pag-pray nga natin, na magkaroon ng problema yung mga Kristiyano. Kasi pag marami problema ang Kristiyano, panalangin ng panalangin. Ang lapit kay Lord, kumakapit lahat kay Lord. Ganyan, Hindi ko alam kung naranasan nyo ba yan. Dapat kasi ang katotohanan niyan, whether pinagpapala tayo or naghihikaos tayo, may pinagdadaanan tayo, dapat lagi tayo malapit sa Panginoon. Pero ang tendency kasi natin, pagka comfortable tayo, doon naman yung mga panahon na napapalayo tayo sa Panginoon. Pero kapag punong-puno tayo ng problema, diyan naman, panalangin tayo ng panalangin. Lord, tulungan mo ako, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Lord. Help. Pero pagka,
Nakakalimutan na natin. Parang ano yan eh, yung mga nagpipray na magkatrabaho, di ba? Nung may trabaho na, naku, hindi na makapag-church. Ganyan, di ba? Pero pag walang trabaho, sige, tuloy naman, tuloy. So, ang magandang attitude po dapat nun, kahit na may pinagdadaanan, o konti pinagdadaanan, o maraming pinagdadaanan, malapit pa rin dapat sa Panginoon. Naalala ko yung unggoy, saka yung hangin. Di ba may illustration na ganyan? Sabi ng hangin, nag-usap yung mahinang hangin saka malakas na hangin. Pahuhulugin ko sa puno yung unggoy. Hinipan niya ng malakas na hangin. Yung unggoy kumapit sa puno. Sabi ng malakas na hangin, lalaksan ko pa yung hangin, lalo namang kumapit yung unggoy. Hindi siya nahulog. Sabing gano'n ng mahinang hangin. Ako naman, ihipan ko lang siya. So mahina, di ba? Mahina. Aba, na-relax yung unggoy. Tapos nakatulog. Tapos nahulog na siya. Di ba? So walang effort yung mahinang hangin. Pero nalaglag. Di ba? Tinamin katabi mo. Hindi yan mukhang unggoy. Di ba? From time to time, nakakatulog tayo kasi comfortable ang buhay natin. So, panalangin po nating lahat, no? Whether comfortable tayo o maraming pagsubok sa buhay, lagi tayong yumayakap sa Panginoon. Amen. So, ang tanong po, ito po yung tanong ko, kapag nawawalan ka na ng pag-asa, saan ka unang tumatakbo para makahanap ng pag-asa? Ang gandang realization, no? Oo nga, no? Minsan sa sa asawa ko, minsan sa pamilya, di ba? Pero minsan nabibigo ka kasi sa asawa mo, di ba? May nagtinginan dito mag-asawa. Di ba, no? Talagang minsan may false hope. Di ba? Yung pangako talaga pag taong nangako kahit nasabihin mong napakatapat niyan na mangako, pero talagang pumapalyang tao di ba? Talagang may mga false hope na gagawin ko yan, na yung pangako, no? Pero later on, hindi talaga hindi makip Pero iba po ang Lord pag nangako, tinutupad talaga niya. Okay? So, dapat, kapag nawawalan tayo ng pag-asa, ang tinatakbuhan talaga natin ay ang Panginoon. Hindi yung sariling lakas, hindi ang ibang tao. Una muna ang Panginoon. And then, gagamit siya ng mga tao para tulungan ka na makabalik sa Panginoon. Minsan kasi yung iba, sa manghuhula, di ba? Nawalan ng pag-asa. Sa mga coaches, may mga ganyan kasi, mga financial advisors, financial guru, di ba? Yun yung mga, mga tinatakbuhan. Pero sa totoo lang, secondary na lahat yun. Ang pinakauna dapat na tatakbuhan natin ay ang Panginoon at ang salita niya, syempre. So, i-apply po natin yan. Ano po yung Jesus is our source of hope. So, in application, kapag napapagod at nawawalan tayo ng pag-asa, dapat ang shift natin ay from kaya ko to kaya ni Jesus to. O kaya naman, ikaw na Lord. Dapat ganyan ang shift natin. Pag tayo ay nawawalan ng pag-asa, Lord, ikaw na. Hindi ko talaga kaya to. Okay, Lord, ikaw, kaya mo to. Ganyan dapat ang shift natin. Parang lahat tayo may cellphone, di ba? May mga gadgets tayo, di ba? Pag nalulobat ang cellphone o gadgets natin, anong ginagawa natin? Sina-charge. Ano kukunin mo? Charger. Saan mo sasaksak yung charger? Type-C ba? Type-C. Sasaksak mo doon sa, di ba? Saksakan. Pero, nag-charge na ba yon? Hindi pa, di ba? Ano gagawin mo sa ulo ng charger? Isasaksak mo, di ba? Saan mo isasaksak? Saan mo isasaksak yun? Sa power source. Di ba? Sa power source mo dapat yun. Dapat nakakabit yun sa power source. So, ganun din tayo.
Di ba? Malulobat at malulobat tayo. Pero dapat, ang gagawin natin pag nalulobat tayo, ay koconnect tayo sa totoong power source. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ano pa? Number 3. Jesus forms a people who overflow. Kanina po nabanggit na natin yan sa Romans 15:13. That you may overflow with hope. So gusto ng Panginoon na nag-overflow ang hope sa atin. Okay, hindi lang yung sakto. Nag-overflow dapat ang pag-asa sa atin. So, paano yan mangyayari? Kapag si Jesus ang nasa buhay natin, hindi ka matutuyuan. Okay? Hindi ka madidrain. Aapaw ka. Pag nasa iyo ang Panginoon, aapaw ka ng pag-asa. At pag umaapaw, sino nakikinabang? Yung mga malapit sa iyo. Di ba? Pag nag-uumapaw ang isang tao sa pamilya, tatay, nanay, anak, mag-overflow yun sa buong pamilya. Okay? So, mag-uumapaw lamang tayo kung nasa Panginoon tayo, no? Kapag na-encounter talaga natin ng Panginoon, merong outward na effect yan sa atin. Okay? Hindi pwedeng matagal ka ng Kristiyano, walang nababago sa'yo. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. May nabago na ba sa'yo? Ilang taon ka na dito? Ilang taon ka ng every Sunday narito? Nagbabago ba ang buhay? Nagbabago ba ang ugali? Pag tinanong ba kita, sabi mo sa katabi mo, pag tinanong ba kita, kung kumusta ka, anong sagot mo? Baka ang sagot ninyo, eto, buhay pa. Eto, same, di ba? Yung mga ganyang sagot, no? Okay, kailangan na-encounter natin si Lord every day of our lives. Araw-araw may encounter dapat sa Panginoon. Salamat! Kasi nagkaroon tayo ng tinatawag na revival. Diba? Revival yung grace encounter eh. Revival yung yung freedom. Revival yung yung PGL. Diba? Lahat yun revival. Pero pagkatapos ng revival, may gagawin tayo para may transformation na maganap. Tama? Kasi pag hinayaan mo lang yun, tapos wala kang ginawa, babalik ka lang sa dati. Kaya ang sagot mo, 10 years, 20 years, eto, pareho pa rin. Di ba? Ang magandang sagot dyan, eto, nag-i-improve, eto, mas binibless, better. Yan yung mga sagot dapat ng Kristiyano, di ba? Tama? Hindi, eto, buhay pa. Dapat hindi ganun ang Kristiyano, ha? Dapat, mas masigla ako ngayon. Better than yesterday. Kumain ka na ba? Purihin si Lord, hindi pa. Pero may ganong salita, di ba? Marami ka bang problema? Oo, pero hindi ako pinababayaan. Laging may ganon. Dapat tayo mga Kristiyano. Okay? Alam niyo po, salamat dahil may mga grace encounter, PGL, ganyan. Alam niyo po, doon ako unti-unting nabago eh. Napaka-negative na tao ko. Sobra. Dami kong comment sa lahat. Alam nila yan eh. Kasi yun yung mga bagay na pinag-aawayan namin eh. Sobrang negative ko po sa buhay. Ang dami kong comment sa lahat ng mga nangyayari eh. Pinipintasan ko lahat. Kala mo naman, napaka-pogi, di ba? Kala mo naman, mataas ang, sabi nga ni Lea, siguro kung nakapag-aral ka pa ng mataas at maputi ka siguro ang yabang-yabang mo. Siguro kung sobrang yaman mo, naku na, ang yabang-yabang mo siguro. Ganun lagi sinasabi sa akin. Ganun po ganun ako noon. Salamat na lang kay Lord. Kasi nung nakita ko yung PGL, kung paano sila mag-serve, ang yayaman pala ng IGM. Kasi Irvine sila, katabi ng Orange County. Ngayon, iba na, no? Iba ng lugar. Pero mayaman pa rin na community sa California daw po yun. Naandun yung mga mayayaman. Marami namang mayayaman. Pero isa yun sa mga mayayamang lugar. Yet, nagsiserve sila sa Pilipinas. Pinagsisilbihan ng mga cute na mga Pinoy. Di ba? Nakaka-humble na makita natin sila na ganun. Nakaka-humble. Kaya, babalik, Lord, bakit ba ako nagmamalaki? Di ba?
Kung sila nga ganun. So, isa po yung ginamit ni Lord para magbago po ako. At isa pa yung nung in-appoint po ako as bilang pastor, nako, pinipigilan ko talaga sarili ko, hindi ako pwedeng palaaway. Kasi pastor na ako, may inaalagaan na tayong pangalan, di po ba? Pangalan ni Lord, pagkatawag ni Lord, no? Yun po yung mga blessing po sa akin, no? Kaya po binabago po ako ni Lord araw-araw. No, may mga trigger pa rin, lumalabas po 'yan, 'di ba? Ngayon, may corruption, 'di ba? Nako, 'di ba? Hindi natin alam kung ano bang nangyayari sa bansa natin, 'di ba? Merong nahulog sa bangin, sa Baguio, 'di ba? Marami tayong pwedeng isipin, no? Pero baka kasi fake news, baka kasi hindi totoo yung iisipin natin, magko-comment pa tayo. So, yun po yung diyan tayo binabago ng Panginoon, no? Sa mga bagay. Paano tayo mag-isip, paano tayo lumakad, paano tayo magsalita. Diyan po yan lumalabas, no? Yan. So, dapat ang pag-uumapaw natin ay maganda na. Okay? Dapat po tama na at galing na sa Panginoon. Okay, so tanong, saan bahagi ng buhay mo kailangan kang mag-overflow? Saan ka natutuyot at kailangan kang mag-overflow? Ng love, ng joy, ng peace? O sino sa buhay mo ang kailangang mag-overflow ka sa kanila? Baka meron, di ba? So kailangan maramdaman nila na you are connected sa Panginoon at nag-overflow ka, no? Kasi yung kagalakan at yung kagalakan at kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon, yan din ang nakakapagbigay ng pag-asa sa maraming tao. Gusto nyo bang pag nakita kayo ng mga tao, nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay? Gusto nyo ba yan? Parang ayaw nyo eh. Amen. Di ba? Sa panahon ngayon, nawala ng pag-asa ang mga Pinoy, dapat pag nagsalita tayo, pag naroon tayo, nabibigyan sila ng pag-asa dahil nag-overflow tayo. Amen. So, in application, hindi kailangan magarbo, hindi kailangang may sermon lagi, no? Presence lang natin. Okay? Makakapagbigay na ng sapat na po yun. Sa mga simpleng mensahe, simpleng kumusta, simpleng panalangin, malaki po ang impact nito para maramdaman nila na nag-overflow tayo sa Panginoon. Isa pa, let us be generous sa pagpapasalamat, pagbati, no? Ngayon, sige lang, batiin nyo lang, di ba? Bayad na yon, di ba? Kung postpaid yung inyong mga internet, di ba? Bayad na yon. Ubusin ninyo yung internet ninyo, batiin nyo silang lahat, di ba? Versus, padalan nyo lahat sa mga kakilala ninyo. Kung yun lang ang tanging paraan o ang pwede nyong gawin para magbigay kayo ng pag-asa sa iba. Amen? Panghuli na point po natin, Jesus leads us forward. Jesus leads us forward. God with us, always ahead of us. So, ang God with us kasi is Emmanuel, no? Pangalan niya ng Panginoong Jesus. Pero siya rin ay way o daan. Siyang daan, katotohanan at buhay. Okay? So, kung saang daan, kailangan natin siyang sundan all the way. Hindi dapat selective ang ating obedience. Ito, susundin ko. Ito, parang mahirap to, wag to. Ito, kaya ko to, wag to. Ito, favorite ko to. Hindi pwede. Lahat ng sinasabi sa atin ng Panginoon, kasi He is the way, dapat susundan natin siya at susundin natin siya. Okay? Kahit mahirap, kahit feeling mo ang tagal, kahit naiinip ka na, kahit feeling mo ang bagal naman, Lord, parang walang nangyayari. Lord, parang mali. Pero stick ka lang kay Lord. No? All the way, sundin natin ng Panginoon. Parang Waze, tsaka Google Map, may mga ginagamit po ng mga driver, no? Napakaganda nun, no? Kasi sinabi na sa iyo kung saan ka dadaan, kung saan ang traffic na area, kung ano yung ETA mo. Ano yung ETA? Estimated time of arrival. Sinabi na sa iyo. Pero sa Pilipinas, ganito eh. Oy, 2 oras lang daw, pauwi. Walang pula. Di ba? Biyahe ka na. Habang nagbibiyahe ka, ba't hindi na pabuwasan ng oras? Ba't 2 oras pa rin? Ba't 2 oras pa rin?
dumami na yung pula, di ba? Naiiba. Pero, tinatapon mo ba yung, yung cellphone mo? Hindi pa rin naman, di ba? Bakit? Kasi, ang ganda ng idea na sinasabi pa rin sa'yo na ito ang oras ng pagdating mo, dito pa rin ang pula, pero ang pinakamahalaga dyan, makakauwi ka pa rin. Kasi may destination pa rin. Hindi naman nawala ang kalsada, hindi naman nawala ang destination mo kung saan ka pupunta. Di ba? Ang sarap. So, ano pong reflection po natin dyan, no? Kahit na-stuck ka ngayon sa buhay mo at marami kang pagsubok sa buhay, may mga red sa kalsada mo, okay? Huwag kang mag-alala kasi alam na ni Lord yung destination. Makakauwi at makakauwi ka. Patience lang. Patience lang, te. Patience lang, kuya. Makakauwi rin tayo. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi, naka-drawing na eh. Di ba? May estimated time pa rin at may destination pa rin. Makakauwi pa rin tayo. So, laging may direksyon at alam natin na naandun si Lord sa dulo. So, may tanong po ako sa inyo. Ready ka bang sundin ang Panginoon kahit may pagdadaanan na paghihirap sa buhay? Ready ba tayo? Mga kapatid, 2026 is just around the corner. Malapit na. Ready ba tayong harapin kung ano man na mangyari sa atin nang nakakapit sa Panginoon? Hindi nawawalan ng pag-asa. Meron tayong tendency lagi na mag-fail. Laging tendency na mag-fail. Pero, kahit may failure man, maniwala ka na hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Maniwala po tayo na hindi nagbabago ang Panginoon sa atin at mayroong plano ang Diyos sa atin. Mag-fail man tayo, bumangon. Madapa ka man, bumangon. And then, move forward. Alam niyo po ba, ang tanging paraan para mag-stay po tayo sa kalooban ng Panginoon is to just move forward. Just move forward. Wala pong ibang paraan. Hindi kasi pwedeng huminto lang, hindi pwedeng bumalik. Kahit anong nangyari sa atin, just move forward. Kasi alam natin, nasa unahan natin ang Panginoon. Amen. Amen. So in conclusion po, sa panahon ng kadiliman sa mundo, dumating po ang Panginoong Jesus. Jesus came. He entered our darkness. He became our hope. He is leading us forward. Sa panahon ng dilim sa buhay natin, may liwanag po na dumating. At ang liwanag na ito ay hindi maliit. Sa ang liwanag ng mundo, wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. So, may I challenge you, kung ikaw ay matagal nang lumalakad sa dilim, puno ng kabigatan sa buhay, kung kailangan mo ng karamay at pag-asa, ngayong Pasko, this is the best time na alalahanin po ito at piliin mong magtiwala sa Panginoong Jesus. So, sa pagse-celebrate po natin ng Kapaskuhan po ngayon, wag lang po tayo mag-celebrate. Okay? Ang gawin po natin, wag lang tayo mag-celebrate kay Jesus. Let's follow Jesus. Let's follow Jesus. Sundin po natin siya at pagliwanagin natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. At magwakas na po tayo sa isang panalangin, pasalamatan po natin ng Panginoon sa Kanyang mensahe sa atin. Let us pray. Father God, salamat po Lord, aming Diyos Ama. Salamat, napakabuti mo sa amin na sa panahon, Lord, ng aming mga kadiliman, dahil Lord sa aming mga kamalian, na mga choices, kasalanan, Panginoon.
hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, na malugmok lang doon at mapahamak na ng tuloy-tuloy. Pinadala mo ang iyong anak, Panginoong Jesus, para sa amin. Kami ay lingapin, kami ay bigyan ng liwanag, bigyan kami ng pag-asa, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, Panginoon, na dinulot niya sa amin, Panginoon. Walang kapantay ito, Lord, sa aming mga buhay. Lord, ang dalangin nga namin sa tuwing kami, Lord, ay dadaan sa mga pagsubok at naiisip namin, Lord, na parang wala na pag-asa. Parang dead end na, Lord. Or palala ng palala. Lord, isipin namin nawa, Panginoon, na kung ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin, Panginoong Jesus, kung ikaw ay namatay na nahirapan doon sa krus at namatay, at binigay mo, Lord, ginibap mo ang throne mo pansamandali, Panginoon, para kami abutin at bigyan ng liwanag, iligtas, Panginoon. Binigay mo ang buhay mo, Panginoon, sa amin. How much more sa mga panahon, Lord, na kami ay dumadaan lang ng mga pagsubok, Panginoon. Sasamahan mo kami. Salamat po, Lord, sa iyong promise, Panginoon, sa amin. At hindi mo lang kami, Lord, sasamahan. Lagi kang mauuna kung saan kami, Lord, patungo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa grace mo. We don't deserve your love. We don't deserve all the blessings, Panginoon. Pero dahil, Lord, sa pagmamahal mo, sa grace mo, Lord, ay patuloy mo kaming nililingap, sinasamahan, at nauna ka, Panginoon, sa amin. Ginagabayan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At sa Paskong ito, Panginoon, hayaan mo na mag-umapaw ang aming pagse-celebrate, Panginoon. Una, sa iyong mga ginawa, Panginoon, sa amin. Pangalawa, hindi ka lang namin, Lord, i-celebrate, kundi sundin ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. At makapag-move forward, Panginoon, kami, ano man ang nasa harapan naming mga pagsubok sa problema sa buhay, Panginoon, ay mag-move forward lang, Panginoon, kami, magtiwala, Panginoon, sa inyo, mag-overflow, Panginoon, para, Lord, makapagbigay din kami ng pag-asa, Panginoon, sa iba. Salamat po ng marami, Lord. Ngayon muli, Panginoon, tinatanggap namin ang pagmamahal mo, ang pag-ibig mo, Lord, sa amin, ang biyaya mo, Panginoong Jesus, at ang pagsama mo, Panginoon, sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, kaingatan mo kami. Hayaan mo lang, Panginoon, na maging pagpapala kami sa maraming tao. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Magkamahin po tayo, magbatian ng Merry Christmas. See you next Sunday.